Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay muli pong nagbabalik at tayo po'y magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po'y nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang isinampa pong kasong kriminal o criminal case dito po sa mga naninira at nagpapabagsak sa Vice President. Tuluyan na po sinampahan ng kaso ni Atty. Mans Carpio, ang asawa po ng ating Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, umpisa na po natin pakinggan at komentuhan po natin. Dante, anong mga reklamo ang sinampa ng asawa ni BP Sara? Magandang umaga, Bernard. Personal nga ang dumating dito sa Quezon City Prosecutor's Office ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Mans Carpio, kung saan nagsampa ito ng mga reklamong kriminal laban sa matataas na opisyal ng gobyerno at mga mambabata sa Quezon City. Kabilang dito sa kanyang inireklamo sina Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona Jr. na siya rin ex-officio chairman ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at mga miyembro ng House Committee on Justice na sina Representative Jervil Luistro, Percival Sindanya, Chel Jokno at Laila de Lima. Inakusahan ang mga ito ng paglabag sa Anti-Money Laundering Act o AMLA, Bank Secrecy Law at ng Data Privacy Act. Ayon sa reklamo, nagkakutsabahan ang mga naturang opisyal upang iligal na ilbas at ihayag ang mga confidential record sa bangko ng mag-asawa na protektado ng batas. Kabilang sa mga impormasyong umano'y nag-leak ay ang mga transaksyon sa insurance, time deposit, investment at maging ang mga bayad sa utility bills. Mariing iginiit ni Carpio na ang paglalabas ng mga dokumento nito ay ginamit bilang tool para sa black propaganda at political harassment upang sirain ang reputasyon ni VP Sara ng buong pamilya Duterte, lalo na at nararapit na ang 2028 national elections. Ang AMLA anya ay ginawang sandata o weaponized sa kabila ng pagiging illegal nito. Dagdag pa ng abogado ni Carpio, sa ilalim ng batas o AMLA, walang exception o absolute ang pagbabawal na ilabas ang bank record kung walang consent o pahintulot ang may-ari nito. Yan muna ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Bernard. Totoo po yan mga kababayan kasi wala ka ng proteksyon. Pagka po ang katulad po ng mga politiko, pagka ang mga politiko na po pala ang kikilos at pababagsain ka, ay wala ka ng proteksyon. Dahil alam mong itong mga politiko na ito ay gahaman at sakim sa kapangyarihan at puro magnanakaw pa di umano. Hindi po ba? Ganyan po kasi ngayon sa panahon po ng binagoong Pilipinas. Sanay na sanay po sila mga kababayan labagin ng batas. Kaya nga po bend the law, break the law. Yan po ang nakita po natin paglilingkod nila mga kababayan. Ito po ang sagot po ng abogado ng ating Atty. Mans Carpio. Yung kanya pong abogado ay sinagot naman po. Wala pong ibinibigay man lang sa kanila mga kababayan. Ito po, painggan po natin. This liquid replaces concrete, and most builders... Sabi ko nga, paano namin madi-deny o ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya nung AMLAC at hindi naman kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Okay. Pero sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Sabi ko nga, paano namin madi-deny o ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya nung AMLAC at hindi naman kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Okay. Pero Ano po mga kababayan? Totoo po yun eh. Wala man lang pong binibigay sa kanilang report o summary doon sa ginawa ng AMLAC sa pangunguna po ni Director Ronel Buenaventura. Hindi po basta-basta na lang po sila naglabas ng record nang wala man lang pong pag-uutos o wala man lang pong ginawang aksyon. Hindi man lang po kinuha na ng pahintulot ang korte, kahit po ang Court of Appeals, dahil nga po mayroong bank secrecy law. Hindi po ba at anti-money laundering mga kababayan law.
Kaya nga po dito mga kababayan, yung ginagawa po nila rito sa pamilya Duterte, talaga pong marungis. Marungis. Kaya nga po tinawag na kangaroo court at puro fishing expedition para lang po masira at ang mapabagsak ang Vice President dahil nga malapit na ang halalan. Dahil alam po nila sa mga sarili nila na hindi nila kayang talunin ang isang Duterte sa katauhan po ni Sara Duterte ng ating Vice President. At malilintikan na po kasi sila eh. Kaya ngayon, patunayan nyo ngayon. Patunayan nyo na tama ang ginawa nyo. Na hindi kayo lumabag sa batas. May batas po kasi. Ibang rules nyo. Merong batas. Hindi po pwede lahat ng sasabihin nyo ay nasa rules. Nasa rules nyo. Susunod pa rin kayo sa batas. Hindi po ba? Hindi ang batas ng Pilipinas ay ang rules. Ang rules ng sinasabing Injustice Committee. Di umano dyan sa House of Representatives. Hindi po yan ang batas. Hindi po yan ang saligang batas na dapat sundin. Hindi po ba kahit kayo, mga congressman, dapat kayo sumunod sa batas? Hindi po ba? Hindi pwedeng shortcut at hindi pwedeng baliin. Sanay na sanay yata kayo sa bend the law at break the law dahil nga po sa pamumulitika. At yan naman po pasisinungalingan naman po yan eh. Pasisinungalingan po yan ng mga congressman, lalong-lalo po yung mga sinampahan po ng criminal case. Hindi po ba? Lalong-lalo yung pangunguna ng mga congressman. Yung chairman po dyan sa Injustice Committee na tinatawag, si Luistro. Yan, mga sinampahan po ng kaso, si Jerbil Luistro, mga congressman, si Percival Cerdanya, si Ched Diokno at si Laila de Lima. At syempre po, ito pong director ng AMLAC na si Ronela Buenaventura at syempre po ang Bangko Sentral na si Eli M. Remolona Jr. Mga kababayan. Tama po yan eh. Dapat po yan dalhin sa korte. Masyado na po nilang minamaliit at niwawalangya ang mga Duterte. Lalong-lalo po ang isang Manscarpio na hindi naman po politiko. Hindi po politiko si Manscarpio. Hindi po siya politiko eh. Kaya nga lang po, idadamay at idadamay nila itong si Manscarpio dahil nga po sa maitim na balak nila. Pagpapabagsak. Saan ka ba naman nakakita kung hindi maiitim ang balak na mga walang yang ito di umano? Ang nawawalang pera sa taong bayan, sa buwis ng taong bayan, sa mga inuutang pa nila, ang nawawala pong pera ay trilyon. Trilyon ang nawawala magmula nung sila po'y nanungkulan. At yung flood control scandal pa lang, ang nawawala na po na hindi po maipaliwanag ay mahigit 500 billion ang pinag-uusapan po sa maanumalyang flood control scandal. Saan ka ba naman nakakita kung hindi namumulitika ang mga hindot na ito? Nakita niyo po bang inimbestigahan? Diyan po sa Injustice Committee nila di umano. Ang mga sangkot at involved na mga congressman sa mga talamak na korupsyon. Meron po ba? Lalong-lalo na yung mga nabigyan pa ng maleta. Nadideliveran ng maleta, bag, envelope na punong-puno ng pera. Meron po ba? Di po ba wala? Nakita nyo po yung sabwatan. Ang tangi po nilang dinadivert po nilang issue ng pagnanakaw sa pamilya Duterte, sa Vice President. Dahil nga po kung hindi po scripted ito, saan ka ba naman nakita? Ini-impeach mo ang Vice President. Ang kinakalkal mo, wala doon sa impeachable. Kinakalkal mo, 2009, nag-uumpisa kang imbestigahan, 2009. Ang impeachable ng Vice President, 2022. Nagpo-focus ka sa 2009 hanggang 2026. Samantalang ang impeachable ng Vice President ay mula 2022 hanggang 2026, hanggang 2028. Hindi po ba scripted na scripted? At ang pinaniniwalaan nila, mga kababayan,
Isang convicted ng kidnap for ransom at isang walang kredibilidad na napakatagal ng script at istorya na tinatawag na trililing di umano at sundalong kanin at pambansang ulul di umano ng Pilipinas. Pambansang asong ulul di umano. Kaya dito po mga kababayan, dito po ang tamang labanan. Ito po ang tamang labanan. Kasi diyan po sa Injustice Committee, na tinatawag po ng taong bayan, mga bias po yan eh. Bias. Yung mga nag-iimbestiga dyan, di umano bias na. Dahil dyan, hindi ka makakuha ng fairness. Dahil dyan, antimano, ang mga nag-iimbestiga dyan, halos puro sangkot po sa maleta, pinangalanan ng mga Marines, mga ex-Marine. At puro po sangkot sa Cabral Files na isang damukal na allocable at mga insertion. Hindi po ba bias? Sila ang nag-iimbestiga, sila ang nag-i-impeach, pero sila ay sangkot din di umano sa malawakang korupsyon. Hindi po ba bias? Kaya nga po injustice diyan eh, di umano. Kaya po dito sa ginawa po ni Atty. Manscarpio, 100% po ito. Tama po ang ginawa niya na sampahan po ng criminal case. Ito pong mga tao na ito na akala mo naging congressman lang, mga naging congressman lang, kahit batas, kaya nilang baliin, kaya nilang hindi sundin ng batas dahil sila yung mga congressman. Parang sila na yung makapangyarihan. Pati po ang batas, ang saligang batas, ay kaya na po nilang babuyin di umano dahil sila yung mga congressman. Ganun po ba? Ganun po ba? Ang pagiging mambabatas nyo, may limitasyon yan. Hindi porkit kayo mambabatas, pati ang batas, wala na kayong ginagawa kundi puro shortcut. Ginagawa nyo shortcut ang batas, di umano, sa inyong mga kamay. Hindi po ba? Kaya po tamang-tama ang ginawa ni Atty. Manscarpio dahil po karapatan po bilang mamamayan, bilang taxpayer, bilang hindi siya politiko na masyadong pinupolitika, nakalimutan nila. Abogado po si Manscarpio. At abogado rin po ang Vice President. Lahat po sila, karamihan po abogado. Pati po ang dating Pangulong Duterte na niwalang yan nila, abogado. Sumusunod sila sa batas at alam nila ang proseso ng batas. Lalong-lalo po pagdating po sa bank secrecy law. Alam na alam po nila yan at yan po yung matagal nang umiiral. At hindi po katanggap-tanggap ang ginawa po ng mga walang yan di umano. Saan ka ba naman nakita? Withdrawal, deposito, pinagsama-sama, transaksyon, business, in and out ang pera sa bangko, magwi-withdraw ka, magdideposito ka, magwi-withdraw ka, puro additional, unbelievable. Ganyan po nila bine-brainwash ang utak ng taong bayan. Ginagawa nilang tanga at bobo ang mga Pilipino para lang po sa mga pangsarili nilang interes. Dahil nga, mga kababayan, real talk, kasi nga po ayaw na po nila kasing ibalik ang mga ninakaw nila. Real talk. Kaya po gumagawa po sila ng paraan na mapabagsak ang Vice President. Kasi pag po naging presidente si VP Sara, ibabalik po kasi nila lahat ang mga ninakaw nila plus kulong. Yan po ang iniiwasan po nila at ayaw po nilang mangyari sa kanila. Sirang-sira na po ang karir nila at makukulong pa sila di umano at isusuka pa nila ang mga ninakaw nila. Hindi po ba? Dahil yan po ang gustong mangyari ni VP Sara na hindi siya pwede at hindi siya papayag na walang managot sa mga ginawa nilang kawalangian sa pera ng taong bayan. Hindi ba? Hindi ba President Marcos, dating Speaker Romualdez, Sandro Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, hindi papayag si VP Sara na walang managot? Hindi po ba?
Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo lahat. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, si Annie Jo, si Jem Ari sa United Arab Emirates, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, ako si Pilam, Gay at Shena, Balance Vision TV, Jesus Valdepena at Rolando Guerrero. Maraming salamat po sa inyo mga bayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa at shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat. Muli po mga kabayan, taste lang po muna tayo. Paalam. Bye-bye.